anghel, magiging malaki ang kapangyarihan sapagkat anak ng kataas-taasan, ibibigay sa kanya ng kanyang ama ang luklok ni David at maghahari siya na lagi na sa bahay ni Jacob at ang kaharian niya ay hindi magkakaroon ng katapusan. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, tunay na hari ng kapayapaan na naglagay ng mga kapayapaan sa Diyos at sa lahat ng tao, sa mga namumuno at sa mga pinagpupunuan, sa pamahalaang simbahan at sa pamahalaang bayan, sa mga Panginoon at sa mga alipin sa katawan at sa kaluluwa. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, nakapangyayari sa lahat, katamis-tamisang karikit-rikitan, ang lalong pinakamababang loob, na ibig mo lamang naghari sa ikagagaling, ikalulugod at ikaluluwahati ng iyong mga kawal, at upang sila'y mabahaginan ng iyong kaharian. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, tunay na Diyos at tao, na ibig mong maghari sa pamamagitan ng biyaya at ng luwalhati sa mga tao at sa mga bayan, sa panahon at sa walang katapusan. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na sa harap ni Pilato at ng buong bayan, ay hayagang pinatunayan mong makaikatlo na ikaw ay hari at buong dangal na ipinagsasanggalan mo ang paghawak na iyong kaharian na bagamat hindi sa mundong ito ay naririto rin at yumayabong sa mundong ito. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na nilagyan na di marunong kumilalang bayan ng koronang tinik at sentrong kawayan, sukdang sa katotohanan, ang marapat sa iyo ay ang korona at sentrong walang katapusan at ang pagsuko at pagsamba ng lahat ng mga bayan at mga bansa sa mundo. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na sa krus mo'y niloob ng Ama na mapalagay ang tatlong wika, Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo, upang maipahayag sa amin na dahil sa paghihirap mo at kamatayan ay naging marapat sa iyo ang lakas na matuwid ng iyong pananalo, na ikaw ay makilala at sambahin ng lahat ng mga bansa na tunay at kataas-taasang hari ng langit at lupa. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na sinaksihan ng mabait na magnanakaw na ikaw ay anak ng Diyos at tunay na hari, samantala ang mga prinsipe ng mga Hudyo at ang bayan, ikaw ay pinagkakaila, inaalibura at dinudurahaginan. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na sa paghihirap mo at kamatayan ng iyong pinagtagumpay, ay kinamtan mo ang bagong pamagat ng katarungan, ang pagkahari sa una pa'y ibinigay ng sa iyo, dahil sa hipostatika, pagpipisa ng pagka-Diyos at pagkatao mo. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, tigas na bato na binagbag, hindi ng kamay ng tao, sa bundok ng kalangitan ay iyong sinugatan ng larawan at tuloy dinurog mo at naging bundok kang malaki na ang buong lupa'y napuno at linaganapan mo, at sa bundok na ito nabagbag at nangasira ang lahat yaong nagsilaban sa pagkahari mong kataas-taasan. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na ang bayang Hudyo na sadyang di ka tinanggap na hari nila, ay hawak mo ngayong suko, aba, at kalagkad ang buhay hanggang makilala niyang ikaw ang Panginoon at Hari. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, batis ng tanang matuwid, na binubukalan ng kataas-taasang kapangyarihan sa mundo, at kung wala ang kapangyarihan sa mundo, ay di mangyayari ang pagsasamahan ng mga tao at ang kahusayan. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na ang kapangyarihan, pagkahari at ang pangyayari sa lahat ay walang pinagmulan at walang katapusan, walang pagkasira, hindi magagapi,
laganap sa buong sandaigdigan at siyang kataas-taasan. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na sa iyong kadakilaan at pagkaharing walang hanggan, ay pawang alabok lamang at mga uod ang lahat ng mga prinsipe at mga hari sa lupa. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, nasa tuwi-tuwi na'y paragdag at pinabulos ang iyong kaharian hanggang sa wakas ng mundo. At diyan mo na nga ihahain ang kaluwalhati-hating kahariang iyan sa Ama mong walang hanggan, upang sa kaharian mo siya'y maipagluwalhati ng lahat. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na sa iyong hukuman ipagsusulit ang mga ginawang lahat ng mga tao, malalaki at maliliit, mga harit, mga kawal, mayayaman at maralalita, upang mangyaring matanggap sa iyong kamay ang korona ng buhay na walang hanggan o ang karuwahaginan ng apoy na walang katapusan. Ganyan igagawad mo ang iyong kapangyarihang paghuhukom, lalong-lalo na sa mga hari at mga bansa, sa lagay ng Panginoong kang tibobos ng mga bansa at ng mga hari. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na ang paglilingkod sa iyo'y tunay na pagkahari. Maghari ka po sa buong mundo. Kristong Hari, na naghahari ka sa mga siglo na mga siglo. Maghari ka po sa buong mundo. Panalangin, nakapangyayari sa lahat at parating walang hanggang Diyos, na inibig mo ang lahat ng nasira, ay magawang muli sa minamahal mong anak, na hari ng sandaigdigan. Maligayang ipagkaloob mo sa amin, na ang lahat ng mga bayan na nahiwalay sa sugat ng kasalanay, pasakop sa napakahinahon mong pamamahala, na kasama mong nabubuhay at naghahari, Diyos sa habang panahon at walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang nobena ay sa ganap na 5:45 ng umaga na susundan ng 6:30 ng umaga na misa. Sa ika-23 ng Nobyembre ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari.
Magkakaroon ng pagtatanghal at pagtatanod sa banal na sakramento na gaganapin sa Santo Niño Chapel. Ang Santo Niño Chapel sa balubaran ng tagapagtaguyod ng Kapistahan ng Kristong Hari ngayong taong 2025. Magkakaroon ng triduo simula sa ika-20 hanggang ika-22 ng Nobyembre na magsisimula ng 5:30 ng hapon at susundan ng 6 o'clock na misa. Para sa Kapistahan ng Kristong Hari, ang Santo Niño ay may tampok na misa sa ganap na ika-6 ng umaga na susundan ng pagtatanod sa banal na sakramento at prosesyon sa ganap na isa at kalahati ng hapon. Ang lahat ay inaanyayahan na makiisa. Maraming salamat po. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Para sa pasasalamat ni Nanida de Jesus, Peter Paul Baltazar, Elijah Jade Legaspi, Ben et Marinel de Leon, EPC and Cameda Medical Center. Para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya ng Gatbunton, Deyuda, Girly Rizada, Lilian Castelo, Benilda Rizada, Meng Dizon, Zeni Pineda, Orosio Malonzo, Dacumos at Dimpal, Velasquez, Lucy Velarde, Gilmar Labagis, Sean family, Estolonio at Quatson family, gayon din ang San Isidro Labrador Devotion Promotion Ministry. Para sa tatanging kahilingan ni na Joshua Russell Santiago, Abby Gatbunton, Shai Deyuda, Raquel Legaspi, Divine May Canimo, Geraldine Gonsing, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Mary Caballero, Meng Dizon at pamilya at John Alex Del Rosario. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Arnida Sampang, para sa ligtas na paglalakbay ni Main John De Leon, para sa kaligtasan ni Brian Toriano, Frederick Paz at Eliseo Dionisio, at Reynaldo Gatbunton, para sa maagang kagalingan ni Nalwalhati, Valencia Ignacio, Luz Daona, Remedios Soan, Annalyn Balunzat, Angelica Banal, Josefa Logronio, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Oscar Lutao Sr., Mary Nerissa Carion Reyes, Harold Lagman, Angelica Velasquez at Joey Alex Del Rosario. Sama rin natin ang pasasalamat ni Romana Jimenez at pamilya. Para sa kapayapaan ng ating mga kapatid na yumao, na sina Andresa, Melchor, Lea, Nelia, Dominador, Olem, Kasyong, Lotlot, Avelito, Librada, Ignacio, Emilia, Resita, Emiliano, Amancio, JV, Juana, Inocencio, Concepcion, Alfredo, Ernesto, Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleanor, Josefina, Milo Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inozaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Vielca, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Sr. at Junior, Zita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Zosimo, Perla, Felicidad, Juan Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando, Ding, Emerson, Ernesto, Eduardo, Millicent, Arnel, Lucino Sr. at Jr., Anita, Zoe, Espiritu, Aida, Jeannie, Michael, Esperanza, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Delia, Teofilo, Yolanda, Eduardo, Margarita, Anselmo, Pedro, Manuela, Paz, Angel, Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia,
Pablito Santiago Escolastica, Rolando Ruben Emerenciana, Florinda Nazario Noel Serapio, Miguelito Pedro, Father Frank Nilda, Henry Jimmy Rodolfo Abelardo Honorio Jr., Chodora Jose Francisca, Porfirio Rodrigo, Reynaldo Avelina, Reynald Leoncio Orlando Ruperto Sr., Ernesto Rafaela Consuelo, Pablo Sr., Rufina Clemente Antonio, Margarita Benito, Juliana Rafael Marciano, Leonardo Emerson Ponciano, Lolita James Perry, Danilo Florinio, Felix Agustina, Horace, Elmer Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena Azucena, Oscar Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff Arnel Manolo, Evelyn Robert, Josefina Angel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes Mario, Andres, Edgardo, Eliseo, Maxima, Herman, Margarita, Victoria, Ruben, Leoncia, Paulina Sotero, Camille Pasito, Renato Ramon Sr., Mark Lotlot, Mercy, Judge Baby, Peter Paul, Patrick, Ernesto Sr., Ricardo, Ruben, Anita, Gary, Fidela, Jacinto, Consolacion, Janisha, Efren, Romeo, Salvador Maria, Dominador Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Rosa, Irma, Jocelyn, Nestor, Clemencio, Federico, Teresa, Victorio Sr., Clemencia, Jovi, Leoncia, Corazon, Ranilio, Jovi, Leoncion, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Jose Rodante, Crescencio, Ranilio, Macaria, Ernesto, Ermelinda, Estelita, Claudio C., Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria, Tomas, Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, Rene Marites, Marcelito, Mark Anthony Richmond, Laureano Ireneo, Jerby, Consolacion, Jesus Rolando Antonio Sr., Remio Jr., Lilia at iba pang mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Romana Jimenez at pamilya, Mela Dizor Mitiam at pamilya, at ang mga sumusunod na pamilya ni na Greg at Abby Dizor, Linda Dizon, Manalili, Imani, Leonilo Dizor, Luis Dizor, Oscar Dizor, Remy Dizor, Balunzat, Fidela Mitiam, Nancy Padrenao, Mr. and Mrs. Rowena at Antonio Namora Jr. at pamilya, Ong family. Para sa maagang kagalingan ni na Francisco Dizor, Emmanuel Mitiam, Corazon, Santa Ana, Elmer Samareta, Maribel Manalo, Francis Ong, Fernan Perez, Grace Padrenao, Isaiah Thomas, Epifania Caldino. Para sa natatanging kahilingan ni na Nancy Padrenao, Maria Elizabeth Mitiam, para sa ligtas na paglalakbay ni na Antonio Namora Jr. at Christopher Namora.
Mag-isa tayo sa pag-awi. O Kristong Haring marangal, kaligtasan ng lipunan, pagpupurit, pagpupugay, sa'yo'y aming iniaalay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas siyang makapitan ng kasamaan, pinili pa niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala, kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karning baboy na ibibigay sa kanya, ang kakanin niya, ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya, matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa pagkabatay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din, sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 70 taon, ay saka ko pa tinalikdan ang aking reliyon? Kung ako'y magtaksil para lamang matugtungan ang kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahiyan ang aking katandaan, maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao
Ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya't tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya, kaya't ginulpin niya siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian na pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad, mahina akong kaloob ay pinalalakas. Kung ikaw poon na ang aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimilay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Inibig tayo ng Ama, isinugo niya ang anak niya bilang panubos sa sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo,
bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang karakter po ang binabanggit ngayon sa ating ebanghelyo ngayong umagang ito. Siya po ay si Zaccheo. Nabanggit po na sino nga po ba ang karakter na ito? Nabanggit po sa ebanghelyo na siya'y pandak. At dahil po siya'y pandak, hindi niya po makita yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Animoy, natatabunan siya ng isang makapal na tao. Kaya ano po ang ginawa ng taong ito? Umakyat po siya sa puno. Makita lang ang ating Panginoong Hesus. Marahil lang ilan po sa atin ganito din. May nakitang iniidolong artista, handang gawin ang lahat, kahit na umakyat kung saan man. Alam niyo po, nung nakaraan po, 2 years ago, nagpakonsyerto po kami sa Santa Maria, Bulacan para po sa kapistahan doon. Dumating po ang Cup of Joe na banda. Nagulat po kami dahil dinumog talaga ng makapal na tao yung bandang ito. At nakita po namin kahit sa mga poste o sa mga haligi sa paligid ay inakyat ng mga bata. Masilayan lang at makita yung kanilang iniidolong banda na kahit patong-patong sila sa poste ay okay lang sa kanila. Hindi nila iniinda yung sakit sa kanilang likod. Makita lang, masilayan yung hinahangad nilang banda. Sa ating pagninilay, patungkol naman po sa pananampalataya. Paano na lang, isipin na lang po natin, kung si Kristo mismo ang dumating, ano po ba ang gagawin natin? Tiyak, for sure, dudumugin din po ito ng maraming tao. At yung iba, nanaisin na talagang makita siya. Kaya baka rin umakyat sila kung saan man, masilayan lang ang ating Panginoong Hesus. Katulad ni Zaccheo, baka ang ilan din po sa atin umakyat sa mga poste. Kahit matabunan man, makita lang ang ating Panginoong Hesus. Bakit ko sinasabi ito? Pinapakita lamang sa atin na there is always the thirst in us to see God. Alam niyo po, nung nakaraan, mayroon po akong binisitang isang taong may sakit. Narinig ko po na kanyang sinabi, gusto ko nang makita si Jesus. Gusto ko nang makita si Jesus. Ating pong pagnilayan, bakit po ba tayo may ganitong kagustuhan? Bakit po ba natin ninanais talaga na masilayan at makita ang ating Panginoong Hesus? Ang sagot, dahil po sa piling ng ating Panginoong Hesus, wala nang pighati, wala nang kalungkutan, wala nang dusa at sakit na mararanasan. Sa piling ng ating Panginoong Hesus, naroroon ang tunay na kasiyahan. Ngunit sa kabilang banda, makita rin natin, papaano nga po ba natin makikita talaga ang ating Panginoong Hesus? Mababanggit po sa ating Biblia na yung mga taong pinili ang kabutihan at napunta sa kaharian ng Diyos, sila yung makakakita sa mukha ng Panginoong Diyos ng harap-harapan. Ngunit sa kabilang banda naman, mayroong makikita tayong isang napakalaki at napakalawak na pagitan kung saan yung mga tao namang pinili ang landas ng kasamaan, hindi nila makikita o maaaninag lang nila sa kalayuan yung muka ng Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat pinili na nila ang landasin para sa mga masasama. Kaya ito po ang pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid, na sana ay naisin natin palagi
na makita ang ating Panginoong Hesus. Ang panawagan po sa atin, lagi natin sana itong maging intensyon sa ating buhay. Let us always have this goal in life as we are here in this earth to aim to see God. Makikita lamang po natin siya ng harap-harapan na, ng mukhaan na, kung tayo ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Kung ganito po ang ating intensyon, kung ganito po ang ating mithiin palagi, mabubuhay po tayo ng marangal at mabuti sa mundong ito. Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Mga kapatid, sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Zaccheo, nakita natin na ang tunay na habag, ang pinakamatatag na pinagmumula ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan, sa ngalan ng mga makasalanan, ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang magpagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway gantimpalaan ng walang hanggang kalikayan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay nagkasala at naway panatilihin mo kami sa iyong pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
masama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan, kamatay nagiging buhay. Kung sa Kanya tayo'y nakasalalay, Kristo somos, tayo'y kay Kristo. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawaan namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa mga nagsipagtaguyod ng ating banal na misa, ang Devotion Promotion Ministry, SOCOM at SPPC San Martin. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Halina sa bayanan, sama-sama maging daan, akayin lahat ng tao na maglingkod ng totoo. Aming patrong San Isidro, kami panalangin mo na maging tapat kay Kristo, maging bayang makatao. Halina sa bayanan, ang panahon ay ilaan, magalaya matalino sa kapuspalan na mundo. Sa bayanan ni San Isidro, minamahal ni Kristo.